Pa-compute po ma'am, January 2024, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December walang hulog. Bedrest kasi ako hanggang sa EDD ko June 20, 2025. Yung sa May 2025, may nakaposting na paid amount of 750 and June 900. Magkano posible na makukuha ma'am? Salamat! Hi Beb! For today's video sasagutin natin yung concern ni Beb Joraline. Beb, kung June 2025 ka po nanganak at para malaman kung ikaw ay qualified sa maternity benefits, exclude natin ang semester contingency mo na mula January 2025 to June 2025. Hindi po ito kasali sa computation ng maternity benefits mo. Now, ang magiging qualifying months mo po ay mula January 2024 to December 2024. Dito po magsiselect ng at least 3 to 6 highest monthly salary credits at syempre dapat may hulog ka sa nasabing qualifying period para makompute ang maternity benefits mo. Beb, nabanggit mo na may hulog ka sa mga months na ito at pasok naman po ito sa qualifying period mo. Now, kukuha lang po ang SSS ng 6 highest contribution sa qualifying period mo gaya nito. At ito po yung magiging monthly salary credit or MSC. Then, i-add ang 6 highest MSC within 12-month period bago yung semester ng iyong panganganak for the total of 104,000. Hindi po ito yung amount na makiklaim mo. Next, para makuha yung average daily salary credit or ADSC, i-divide naman po ito sa 180 days. So ito po yung ADSC mo. Next ay assume na normal or cesarean delivery ka. I-multiply natin ang ADSC mo sa 105 days. Then, ang magiging estimated maternity benefit mo po ay 60,666 and 67. Ito po yung posibleng makuha mo sa SSS after mong manganak. Sana'y nasagot kong iyong katanungan. Thank you and God bless. Follow for more.